Hello! Magandang araw sa inyong lahat. So, meron tayong pag-uusapan ngayon. Ito ay yung mga comment lang na pumukaw ng attention ko sa comment section. Kasi dumadami na yung subscribers eh. So, dapat lang sagutan ko isa-isa yung mga comment na nabasa ko dito. So, unahin ko, sabi ganun nito ni Antonio de la Cruz. Ito ang rason bakit wala kang masyadong views, Manong. Puro kasi walang kwenta ang contents mo. Halika nga dito para mayakap kita sa liig. Yun ang sabi ni Antonio de la Cruz. Sa video ko na yung medallion trick daw ni Maestro Ozzy. So just imagine yung medallion trick ni Maestro Ozzy kung nagtuturo siya kung paano paggalawin ng medallion. May kwenta 'yon. Okay. Ay, nako, Diyos ko. Sabi niya, rason daw kung bakit walang views, dahil walang kwenta. Baka mamaya may mga ibigay ako sa videos na walang kwenta pero ang daming views. Diba? Batayan ba yung views, man? Ano ba? Next. Marami ako nababasa na yung namumulat. Pero ako dito sa mga comments na dapat masagot. Sabi niya gano'n ni Ma'am Lynn Baliga, for entertainment purpose only lang naman mga Ghost Hunter. Lalo na sina Alpha Ghost 01, Donski, Real Ghost TV, Kuya Red. Muntik na ako magbigay pero sabi ko hindi ako tanga para magbigay. Si Pugong Biyahero na lang if magbibigay ako ng tulong financial. Just saying lang. Yan ang sabi ni ate, no? Ate, tama ka naman. Kaya lang, yung mga ibang binanggit mo dyan, umamin na eh. Yung mga ibang binanggit mo dyan. Pero yung dalawa makapal ang muka, si Kuya Red at Donski, hindi umaamin. Paaminin mo yan, titigilan ko na. May mga video sila eh. Napanood mo ba yung nabaranggayan? Yung nagsalita yan yung tungkol sa akin na sinasabi, peke daw tayo pero wala naman daw ebidensya. O, diba? Hindi pa umaamin eh. Tapos si Donski naman, sabihin, sumama ka kasi para malaman mo ang totoo. Kailangan suotin mo muna ang sapatos ko. Di ba, men? Katarantaduhan yun eh. Obvious na obvious naman sa video. Na nga, pinapublish na nga dito kung paano pineki eh. Hindi pa rin umaamin, di ba? Hanggang di umaamin, dire-reakan ko. Kasi ganito yan, paulit-ulit ko nalang sinasabi. Kapag sinabi mo na for entertainment yung ginagawa mo, ibig sabihin hindi mo pinapalagay na totoo. Hindi mo napapansinin yung logic ng video eh, kahit pambobo eh. Kasi automatic na agad, ano lang yan, ginagawa nila yan for entertainment, di ba? Pero kung dinideklara mo na totoo yung ginagawa mo, tapos mali-mali yung lohika nung video mo, talagang papansinin mo yon kasi hindi pasok sa reality eh. Anong ibig ko sabihin? Halimbawa ganito, no? Kapag nanonood ka ng comedy o nanonood ka ng isang pelikula, sino bang komedyante ang alam mo kung sino? Let's say komedyante si Vice Ganda, Ang ginawa ni Vice Ganda do sa movie, sinampuhan niya yung kalbo. Matatawa tayo doon. At hindi naman natin papansinin yung diwa ng ginawa ni Vice Ganda eh. Basta nakakatawa yung ginagawa ni Vice Ganda. 'Di ba? Sinasyampuhan niya yung kalbo. 'Di ba? Hindi na natin ko-questionin yun kasi alam natin sa sarili natin na yun ay movie lamang, yun ay pelikula lamang at ang layunin nun ay magpatawa ng mga tao. Pero kapag halimbawa totoo na yung totoong situation katulad nung pinalalabas ni Donski at Kuya Red na totoo yung ginagawa nila. At may mali dun sa logic ng video nila. Example, pumunta sa kanan yung multo. 'Di ba? Nandito sa isang nasa isang kanto eh. Yung multo pumunta sa kanan, pagdating sa dulo uunahin tingnan yung kaliwa. Papansin mo talaga, maling-mali 'yon. Maling-mali yung logic nun.
Gets mo na, ibig ko sabihin? Kasi sinasabi niya totoo, bakit ganyan ka kumilos? Sa kanan pumunta yung multo, tapos itututok mo yung camera sa kaliwa. Di ba? Magkakaroon ka ng tanong na akala ko ba tunay yan, pero ba't parang mali yung logic ng video mo? Katulad ng sinabing ganon, yung may isa akong video, kinopya daw yung katawan ni Kuya Red. Kasi anong nangyari, nagvi-video, may video ako nun, tingnan nyo na lang. Nagvi-video si Kuya Red, no? May na-capture na ibang tao doon. Na ibang tao. Ibig sabihin, hindi siya mag-isa doon sa video. Ang palusot ni Kuya Red, demonyo daw yun na kinopya daw siya. Diba? Kasi nga, kasing katawan niya. Pero yung demonyo na sinasabi niyang kinopya siya, walang tattoo. Iba yung relo. Iba yung damit. Isip-isip ko lang, kung mangungopya ang demonyo sa'yo, kasi ang purpose, kaya kinokopya, let's say, doppelganger, I don't know kung demonyo ba ang doppelganger, or demonyo pure na demonyo na mangungopya sa'yo, di sana, lahat ng kung ano yung itsura mo, yun na yung kukopyahin. Bakit tingi-tingi pa? Bakit katawan mo lang ang kukopyahin? Nilulusot niya lang kasi yung tingnan nga natin, men. Yung video na yun. Para maintindihan nyo, no? Nilulusot kasi ni Kuya Red, Kasi napansin ng viewers niya yun. Yan yung hinampas daw siya ng demonyo Sa pader ba? Hinambalos ako sa dingding ng demonyo. Tsaka ito, yung logic na laging dumudugo ang bibig pagka sinasaniban. Di ba? Parang naging mandatory na sa kanila yan Yung dumugo ang bibig pag sinasaniban Tingnan natin ha. Dito sa video. Ang Jollibee Chicken Joy. Para maintindihan yung sinasabi ko. Isa ito sa mga bumabali sa logic ng video ni Kuya Red. Bagal ng internet. Ito ha. I-rewind ko ng konti. Kasi mga audience niya rin na nakahuli dito Ang sabi kasi nila Kuya Zards, Zards Ghost TV, siya lang daw mag-isa dito. Tignan mo ha, i-rewind natin. Para mapanood natin na maigi. Pare, wala dito. Wala dito, bro. Ulitin nga natin pa. Kasi may sasabihin siya lang daw mag-isa dyan Diyan sa lugar na yan Makinig ka ate ha, makinig ka. Tris Benedicti. Rusa Kraset Mihilox. Nung Dracoset Mihidox. Badiretro Satana nung Suadi ni Ivana. Wow! Muntik na ako Pare, wala dito. Wala dito, bro. Wow. Bro. Oh. Kuya Red, parang may kasama kayo dyan Tama, tinatanong ni Zards, parang may kasama ka dyan Wala, bro. Ako lang mag-isa. Wala daw ha, siya lang daw mag-isa. Sabi ni Kuya Red, Bro, parang may kasama ka dyan Wala bro, ako lang mag-isa. Sabi niya, siya lang daw mag-isa. Dito tayo sa labas Then banda rito, may na-capture na dito. May na-capture na tao na kasama niya dito. Ayan nakita mo tong braso? Kung yan ay sinasabi lang for entertainment purpose yan, hindi ko napapansinin to. Diba? Kasi nangyayari naman talagang pagkakamali pag nag-shoot ka ng video na malapelikula. Hindi ko napapansinin to. Pero may sinabi kasi sa akin si Kuya Red na ayaw niya daw sa peke. Ano ngayon to? Ang palusot ni Kuya Red dyan, demonyo daw yan na kinopya siya, no? Kinopya daw siya ng demonyo.
Kasi kasing katawan niya daw to eh. Okay, sige. Palulusutin ko na, no? Na kinopya siya ng demonyo dyan. So, tingnan natin yung damit ni Kuya Red dito, nung nag-i-intro siya. Tandaan mo ha, black yan. O, yung dito sa damit ni Kuya Red dito, nung nag-i-intro siya, Please support the channel of Sarge Ghost. nakikita mo yung nakikita mo yung kamay ni Kuya Red, may tattoo siya. Kaliwang kamay yan, di ba? Eh, yung nagpakita kanina. Yung nagpakita kanina, anong katawan nun, nung nagpakita kanina. Hindi ko na matandaan ano bang timestamp nun. Ano natin May tattoo yung kamay niya men eh. Pare, sobrang bigat bro. Ha? Bigat ba? Wala dito bro. Tamo ha. Wow. Bro, Oh, Kuya Red, parang may kasama kayo dinala. wala bro, ako lang mag-isa. Pero obserbahan mo pati yung galaw ng camera niya. Actually sa kabilang room, yung camera mo na nakatutok na igaganyan mo na lang eh. Pero alam mo ginawa ni Kuya Red, 'di ba? Nakatutok na yung camera, tingnan niyo ako. Nakatutok na yung camera, gaganyanin niya na lang para sa kabilang room na. Pero alam niyo ginawa ni Kuya Red, wala ganon, umikot pa siya ng ganon. Nag 360 pa siya. Tingnan mo ha. Kasi may iniiwasan kasi siya doon. Tamo ha, pag pinlay ko to, instead na kabigin niya na lang pakanan yung camera, ang gagawin ni Kuya Red dito, magti 360 pa siya, iikot pa siya ng papaganon. Bakit kailangang umikot ka pa ng papaganon? Igaganon mo lang naman yung camera. Kasi nga, mahahagip niya ito. Ang problema, nahagip niya pa rin. Ayan nahagip niya pa rin tong tao na to. Ngayon, di ba, yung kaliwang kamay ni Kuya Red kanina, habang nagvi-video siya sa sarili niya, may tattoo, ito wala. Paano kinopya siya niyan? Kasi yan ang kinakatwiran ng mga yan ang kinakatwiran ni Kuya Red eh. Kinopya daw siya ng demonyo. Bakit yung manggas ng t-shirt ng demonyo, yung sleeve ng t-shirt niya walang kulay na pula? 'Di ba? Ito pinapaliwanag ko lang yung logic nitong video na to. Ayan tinan mo yung t-shirt ni Kuya Red dito. May pula sa manggas eh. Pero itong demonyo niya wala. I don't know. Nagigets niyo ako? Tapos yung kaliwang kamay niya diyan, may tattoo. May gloves ba 'yon? Yung tsaka yung relo niya diyan, tingnan mo yung relo niya ha. Metal yung strap ng relo niya diyan eh. Tapos meron pa siyang isang bracelet eh. Huwag mong sabihin na ang kinokopya lang ng demonyo sa iyo yung katawan lang. At yung damit, bahala na siya kung anong. Anong purpose pa ito ha? Ano ba layunin? Bakit kokopyahin ka ng demonyo? Para lokohin yung mga kasamahan mo? Kasi pagka kinopya ka, ibig sabihin may panlilin lang na mangyayari eh. Hindi ko naiintindihan yung logic. Kokopyahin ka ng demonyo pero sa sarili mo magpapakita. Paano ka maluloko? Di alam mo sa sarili mo na hindi ikaw yon. Dapat kila Zards magpakita yon. Pag nangungopya. Pangalawa, mangungopya na rin lang. Kaya niyang magbago ng pero damit, hindi kayang kopyahin yung damit mo. Pati relo mo, yung detalye ng sarili mo, hindi niya kayang gawin. 'Di ba? Metal yung strap ng relo mo, 'di ba? Tingnan natin ang relo nitong demonyo mo. Na-vlog ko na ito eh. At dun din sa vlog na yun, dun nangangatwiran si Kuya Red. Ayan pinakita pa nga yung yung kamay niya dito, yung tinuturo niya yan, 'Di ba? May tattoo yung kaliwang kamay niya, tapos naka-gloves siya. Tingnan natin. Pare, sobrang bigat bro. Ha? Saan ba yung Pare, sobrang bigat dito bro. Bigat dito ba eh. Ano ba yun? tingnan natin yung yung itsura ng demonyo niya. Bro, ako lang mag-isa. Dito tayo sa labas ng Magti 360 siya dyan. Ba't walang gloves yung demonyo na yan?
Walang gloves yung demonyo na yan. Tapos, yung relo, hindi metal yung strap. Tapos walang tattoo. Di ba? Come on. Bihira naman tayo. Tapos sasabihin nyo, totoo yan. Tsaka kung tanggap niya na hindi totoo yan, bakit nagpapaliwanag pa sa, nagpapaliwanag pa siya doon sa video na yan. Kakalkalin ko nga yung paliwanag niyan. Wait lang hanapin ko yung paliwanag niyan. Okay, ito na yan. Ito na yung video na yon. Diba? Nakita ko na. Nag-explain si Kuya Red dito. Pakinggan natin explanation Idol, magandang morning sa inyo. Okay, so meron na naman tayong Idol, meron na naman tayong another paranormal tawag dyan, paranormal evidence na naman. True. So just imagine kayo mga bobo tanga-tanga na supporter neto ni Kuya Red. Alam nyo ng fake. Para lang kayo nanonood ng pelikula. 'Di ba? Pero kung papanoorin nyo to, mga tanga-tanga, mga bobong nagdadahilan na para lang kayo nanonood ng pelikula, bakit ini-explain pa ni Kuya Red yan? Di sana hindi niya na-explain yan. Ba't nag-aabala pa si Kuya Red mag-explain yan? Kung tanggap nyo na yan ay fake at para lang kayo nanonood ng pelikula. Nagigets nyo ba? So, ibig sabihin, ginagawa kayong tanga ng idol nyo. Alam na nga na fake. Alam nyo na nga na fake, ipipilit pa rin sa inyo na totoo yung ginagawa niya. Dapat dyan kayo nagagalit, hindi sa akin Video ang nakita natin. So yung title is Sinambalos ako sa dingding ng mga demonyo. Yan, so ang nakita natin mga idol dito is kasing laki ng katawan ko. Okay? So ito yung part na kung saan punta tayo sa 15:30 diyan. Yan. So i-stop natin mga idol mamaya konti Kasi nahuli siya ng supporter niya dito Nahuli siya ng supporter niya dito na may nagtatago. Ayan Yun yung part na yan. Ang palusot Kaya niya. lang this time mga idol, katawan ko yung nakikita ko Naniniwala kayo katawan niya daw yan? Di ba pininpoint ko na yung difference sa katawan niya? Sa t-shirt niya? Yung tattoo niya, wala. Yung relo iba, walang glove. Walang glove tong itong left hand na to Yung Kuya Red, di ba, habang tumuturo siya, yung totoong Kuya Red, may glove, tsaka may bracelet pa na beads. Ba't ito wala? Iba pa yung relo. Katarantaduhan na lang to So ito yung tinatawag nila na yung bang nangungopya. At saka this part, dito talaga bigat na bigat yung pakiramdam ko Tingnan mo, kung gaano kadam yung explanation niya, ito daw yung tinatawag daw na nangungopya. Yan daw yung nangungopya. Kukopyahin ka na rin lang, yung katawan mo lang, hindi yung damit mo. Di nahalata ka nila, Zards, na fake yung, di ba, ganito Ano ba ang logic? Ito yung sinasabi ko sa'yo, kini-question ko lagi yung logic. Kapag sinasabi mo na totoo yung video mo, hindi pwedeng hindi ko questionin ang logic ng video mo. Saan papasok ang logic dito? Kinokopya ka. Bakit yung katawan mo lang, hindi yung tattoo mo, hindi yung damit mo? Hindi ba kaya ng demonyo? Budget meal lang ba ang power ng demonyo? Or ng doppelganger? Kung doppelganger man yan, or kung anumang klaseng entity yan. Yung bugok na nagsasabi sa akin na kailangan magkaroon ng experience. Kayo, sinasabi nyo, kailangan bago ko ma-determine na peke ito. Kailangan ko ba ng experience? Ganyan ba? Kokopya ang demonyo, patingi-tingi? Hindi kopyahin yung buong katawan ni Kuya Red. Hindi kinopya ang damit, hindi kinopya ang relo, hindi kinopya ang tattoo. Basta katawan lang. Katawan lang, di ba? Paano kung na-capture ang mukha niyan? Anong papalusot ni Kuya Red? Katawan din lang? Tarantaduhan naman yan, men. Di ba ginagago na kayo nito? Ito yung part na bago ako tinulak sa dingding. So mga idol, ito nakikita ko yung sarili ko.
Pero during this time na nagbibideo ako, wala talaga akong makita dyan. Kasi hindi pwedeng si Sarge yan. Kasi mamaya i-review natin si Sarge, ang kulay ng ano niya Tama. is green eh. O tama. Tapos Kini-question mo yung damit eh. Ano? Tinan mo, binabalik niya yung sarili niya logic, kini-question niya yung damit. Eh, hindi naman katulad din ng damit mo yan eh. Eh, di hindi pwedeng ikaw din yan. Sabi niya, hindi pwedeng si Sarge yan kasi yung kulay daw ng damit. Tamo ha? kaya i-review natin si Sarge, ang kulay ng ano niya is green eh. Ang kulay daw ng damit ni Sarge ay green. Eh, ikaw merong red na dito sa sleeve mo eh. At saka may tattoo ka eh. Using yung logic na ginagamit mo dito sa video mo, di hindi ikaw yan. Nagigets nyo mga tanga-tanga? Sarili niya, dinidebunk niya rin eh. Ito, kaya ko na-analyze to, ni-revisit ko kasi ito kasi merong nagsabi na for entertainment lang. Eh, ba't nag-explain to kung for entertainment lang? Di ba? Tapos si Ben din, kasama, tatlo kami kasi dyan, si Sarge, si Ben, pati ako. Ang kulay ng ano ni Ben is yellow. Tapos si Sarge may green. Ang tanong is sino ito? Yan. Hindi namin alam. Hindi namin alam kung sino yan. Mamalay namin, ikaw may kasama dyan eh. So mga idol, nakikita ako mismo, kilala ko yung katawan ko eh. Yun mismo yung katawan. Kilala mo yung katawan mo, kilala mo rin ang katawan mo na may tattoo. Ito walang tattoo to eh. Pareho yung kinumpare yung left hand nyo, di ba? Habang pinapanturo mo, ito left hand din to eh. Walang tattoo eh. Kilala mo pala yung katawan mo, pero ginagawa mong tanga yung sarili mo eh. Hindi, nagiging rude ba ako? Di ba ginagawa niyang tanga ang sarili niya? Kilala niya daw yung katawan niya, pero nakikita mo dito, walang tattoo yan, men eh. Walang glove yan eh. Yung katawan mo, may suot na glove yun eh. Yung damit mo rin, di ba? Come on. Di ba? Ito mga idol nakikita ko. So nasa ano yan? Nasa 36:22. Ang title is Hinambalos ako sa dingding ng mga demonyo. Yan. So yun siya mga idol. Yun na naman part na nakita ko. Ayan oh. Yan. Tapos kung titingnan natin, babalik natin doon kay Sarge nung nag-uusap kami. Ayan si Ben. Ang kulay ng ano ni Ben is yellow eh. Hindi pwedeng siya yun. Oh, so dahil tiningnan mo yung kulay ng damit ni Ben, survival, hindi siya yon. 'Di ba? Pero ikaw din Kuya Red, kung gagamitin natin yung stupid logic ng explanation mo, common sense ang gagamitin natin, ano? Ang walang red sa manggas nito eh. Dito sa sleeve nito eh. Wala rin tattoo to eh. Ikaw, ano ba itsura mo? May glove yung kamay mo, men eh. Left side ng kamay mo, tsaka para pag kulay may red bago yung tayong ano. upload, maano kayo kaagad. Paano ikaw Okay? yan? Malamang Hindi, notify malamang kayo hindi rin kaagad. ikaw yan. At ikalat natin to. Kasi Para kinwestiyon mo yung damit eh. Ayan yung damit mo oh. mas marami pa tayong mapasaya ng mga Pilipino, hindi lang sa Pilipinas, pati na rin sa ibang bansa. Okay, so huwag natin patagalin to. Pasukin na natin. So ito yung bahay mga idol, no? Yung habang nagtuturo ka dito oh. Titingnan natin yung left na kamay mo. Habang, Naglalakad dyan? habang nagtuturo ka, magturo ka. Andyan si Sarge Ano? oh. May tattoo ka nga eh. Tsaka may glove ka eh. Kilala mo yung katawan mo, di ba? Oh, may tattoo siya oh. Tapos yung sinasabi mo ikaw, ano? Wala. Patangahan na lang tayo, men eh. Yan ang sinasabi ko minsan sa mga tao na hindi ko naiintindihan kung saan kayo kumukuha ng katangahan nyo, no? Skip tayo ng comment dito. Paki-reaction mo nga yung faith healer na si Apo Estong kung legit ba yon sa panggagamot. Salamat. Yung legitimacy ng panggagamot,
isa lang ang pinagbabatayan ko doon. Kapag kayon ay nagpabayad, hindi legit 'yun. Hindi na natin pag-uusapan kung totoong nakakagaling o hindi. Kasi 'di ba, ayon sa Bible kasi ulit na naman tayo. Para maintindihan nitong mga 'to, no, para maintindihan nitong mga 'to. Ang batayan ko kasi sa Bible Namo ha. Bagamat ako'y makasalanan na tao din, hindi ko sinasabing perpekto ako. Ayon kasi sa Mateo 24:24. Madalas ko naman basahin 'to sa vlog ko. Ito na lang yung titingnan nyo. Kapag pinagkakakitaan yung power, hindi ano 'yon. Ito ha. Ngayon ang tanong, bakit nakakapagpagaling? Yun ang madalas na tanong dito Bakit nakakapagpagaling? O ayon dito sa Mateo 24:24. Sapagkat may lilitaw na mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Mateo 24:24 to magpapakita sila ng mga kamangha-manghang himala at mga kababalaghan upang iligaw, kung maaari maging ang mga hinirang ng Diyos. Nasusulat naman yan Pag may nagpakita sila ng powers nila, ng mga kababalaghan, tsaka mga himala, pag nagpakita sila, hindi naman sinasabi dyan na peke yung mga himala Maaring totoo yung himala. Di ba? Bonus na lang kung malaman mo na fake yung ginagawa. Bonus na lang yon. Di ba? Magpapalitaw sila ng mga kababalaghan upang iligaw. Ang purpose nun, ililigaw kayo sa faith nyo. Papaniwalain kayo. Pero anong palatandaan, mga kababayan, kung fake ang ang manggagamot? Fake na ibig sabihin hindi siya legitimate, hindi siya legit. Kung yan ay galing sa demonyo ba o hindi. So, ito yung ito yung babasahin natin. Ito ay sa Mateo din yata to. Mateo 10:8. Ito yung utos sa mga, kasi ang kiniklaim ng mga manggagamot na to, mga kababayan ko, ang kiniklaim nila, galing daw sa Diyos yung kapangyarihan nila. Yung mga binigyan ni God ng power, ano ba ang binilin niya doon? Basahin natin yung binilin ng Diyos sa mga binigyan niya ng kapangyarihan. Sa Mateo 10:8, ang mababasa mo, ang mga may sakit ay inyong pagalingin, ang mga patay ay inyong buhayin, ang mga kitungin ay inyong linisin, at ang mga demonyo ay inyong palayasin. Di ba? Yung mga may sinasaniban. Tinanggap nyo ng walang bayad, ipamigay nyong walang bayad. Yan lang naman ang paulit-ulit ko sinasabi, yan lang naman ang batayan ko Pag yan ay nagpabayad, hindi sa Diyos yan. Maaring gumaling ka, di ba? Hindi ko naman dinidiscredit na hindi ka napagaling. Kung mapagaling ka man, sa demonyo yan, may kapalit yan. Tandaan mo. May kapalit yan. Anong explanation na may kapalit lagi ang Diyos ang demonyo pag nagbibigay. 'Di ba? Alam niyo yung temptation of Christ? Dali lang. Sabi sa temptation of Christ, ito ay nasa Bible din Mateo 4 verse 1 to 11. Mateo 4. Mateo 4 na lang. Ano natin? Basahin natin. Dito sa Mateo 4 verse 1, sinasabi dito, di ba nag-ayuno si Jesus Christ? Sabi niya dito banda, ito, ang sabi niya dito, mag-start tayo sa Mateo 4:8.
Pagkatapos dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya lahat ng kaharian sa mundo at kayamanan at kadakilaan ng mga ito. Ang sabi ng dyablo kay Jesus, ang lahat ng iyan ay ibibigay ko sa iyo kung luluhod ka at sasamba ka sa akin. May kapalit lagi. Biruin mo mismong si Jesus Christ na yan pa rin ang sinabi ng how much more ikaw tao ka, lahat ng mga bagay na gusto mong makamtan ibibigay sa iyo. May kapalit yan. Kaya nga titingnan nyo, halimbawa kung may manggagamot sa inyo, tingnan nyo, pag nagpabayad yan, hindi sa Diyos yan. Kasi ayaw ng Diyos magpabayad eh. Kahit pa sabihin mong donasyon, di ba? Kahit pa sabihin mong donasyon, hindi pa rin. Ito, lulubos-lubusin ko na ang sasabihin naman ng iba, paano mabubuhay yung dali lang ha. Paano mabubuhay yung manggagamot kung hindi sila magpapabayad? Yun ang madalas na tanong. Kasi manggagamot sila ang gagawin nila, magtrabaho sila. Magtrabaho sila ng ibang trabaho. Yung power na binigay ng Diyos, pang tulong lang yun. Ngayon, kung hindi mo kaya, huwag ka manggamot. Kasi mahirap naman talagang maglingkod sa Diyos Kahit ako, hindi ko ma-perfect kung pero binigay sa iyo yung power na yan Bakit pagkakakitaan mo, bawal? Di ba? Kakatwira, paano naman kami mabubuhay kung hindi kami maniningil? Di ba? Di magtrabaho kayo. Halimbawa, kung nanggagamot ka, may schedule. Magsaka ka. Pumasok ka sa trabaho. Gawin mo, anuhin natin to ha. Sa Marcos 6:3. Marcos pala to, Marcos 6:3. Di ba? Dito, makikita nyo, si Jesus Christ mismo may trabaho. Diba? Dito sa Marcos 6. Umpisa natin ang Marcos 6 ha. Ayon sa Marcos 6. Hindi tinanggap si Jesus sa Nazaret. Umalis doon si Jesus at umuwi siya sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdalaw ng araw ng pamamahinga, si Jesus ay nagturo sa sinagoga. Maraming tao ang nakarinig sa kanya at sa kanilang pagkamanghay nagtanungan sila. Saan niya natutunan ang mga iyan? At anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Diba? Nagtataka yung mga tao, bakit may alam si Jesus Christ? At sino, at ano daw yung knowledge na binigay sa kanya? Namamangha yung mga tao doon Paano siya nakakapaggawa ng himala? Nagtatanong yung mga tao. 'Di ba? Paano yung nakakapag-perform ng miracle si Jesus Christ? Tapos ang sabi dito sa 3, hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria? Alam siya, kilala kasi siya doon Doon sa lugar nila. Ayan hindi ba ito ang karpintero? Ibig sabihin, nagtatrabaho si Jesus Christ bilang karpintero. Dahil kilala siya ng mga tao doon Maaari na siya ay isa sa pinakamagaling na karpintero doon. Kasi kilala siya Hindi ba ito yung karpintero na anak ni Maria? 'Di ba? Nagtataka sila kung saan nanggaling yung power. Ibig sabihin, nagtatrabaho si Jesus Christ, hindi siya yung ginagamit yung power niya para kumita. Kasi bawal yun Kaya kung babalikan ko yung tanong mo dito na legit ba, titingnan nyo na lang si Apo Estong kung kung naniningil yon. Pag naningil yon, out na. Bahala kayo kung maniniwala kayo din. Hindi paniwalaan nyo, wala namang problema. Pero kung tatangan mo kung legit o hindi, basta nagpabayad, out na sa akin. Ganun talaga, mahirap talagang maglingkod sa Diyos kung gusto mo makatulong. Kailangan wala kang tatanggapin na kapalit Kasi kung once na may tinanggap ka ng kapalit, 'di ba? Sabi nga yun na yung gantimpala mo. Yung
kapalit na anuhin mo. Bagay kayo ni Ed, pareha kayo adik. Wala naman multo. Pag nakagamit kayo, feel nyo minumulto kayo. Mga tanga kayo, hindi nyo ba nakikita na nagagalaw ang lamesa? Si Donsky matagal ng adik yan, manyak pa. Hindi totoo ang mga yan, lol. Bakit dinamay mo ko? Tinatanong ko lang naman si Ed Kaluwag. Hindi, to be fair dito, mas gusto ko na to. Na hindi siya naniniwala. Mas gusto ko na yan, pero kesa doon sa paniwalang paniwala, okay na yan. Sino pa ba dito? Meron pa ba dito na ano? Sabi ni Cram Vincent Illustrissimo, ang bata na yan ay siyang taga-uga-uga ng cabinet dyan sa bahay ng Black Lady. Yun nahagip ng camera ng babaeng kasama niya. Kaya nagdala ng bata kasi siya lang ang makapasok sa cabinet dahil maliit siya. Huwag na kasi kayo magpaliwanag, Bobong Donsky buo. Kakampi pala ni Sir Donsky. Ay, kakampi ko pala. Sabing ganon, if tama ang pagkakaalala ko sa nabasa or napanood ko, our body or human body cannot withstand a Holy Spirit. Di kaya ng katawan ng isang mortal sa niba ng banal na espiritu. Yes! Kasi ka-level ng ano yun ng God yun, di ba? Para sa akin, idol, tunay yung sumanib. Kaya alam ko po na totoo yung galaw ng medalyon at meron din po ako niyan, idol. Hindi, ang sinasabi, yung kay Hiwaga ba to? Ang sinasabi kasi ni Ed Kalawag, common sense kasi ang ginagamit ni Sir Ed Kalawag. 'Di ba si Hiwaga may dala-dalang medalyon. Kapag sinabi mo kasing sanib, hindi ka na dapat aware doon sa ginagawa mo. Bakit may control pa rin si Hiwaga na nakatayo at magdala siya ng medalyon na ganon? Nagsasalita lang siya. Sabi ni Sir Ed Kalawag, according kay Sir Ed Kalawag, kaya niya dinibunk na fake si Hiwaga. Kasi nga daw, kung sinasaniban ka, hindi mo dapat kontrolado. Ba't kinokontrol mo pa rin yung medalyon na hawak-hawak mo? Diba? Supposed to be, dapat hindi mo dapat alam yon. Maliban na lang, kung yung Holy Spirit or kung yung demonyo na sumanib kay Hiwag, kasi mukhang demonyo yata yun, may dala-dala medalyon. Kung demonyo yung sumanib sa kanya, kailangan din ng demonyo na maghawak ng medalyon at maging steady. Kaya nga tinanong niya ako nasan ba ang possession doon? Aware siya na nakatayo siya doon, diba? Paki-replay na lang kung magigets niyo yung paliwanag ni Sir Ed Kalawag. Kasi ako yun ang pagkakagets ko yung kung kiniklaim mo na nasaniban ka dyan, bakit aware ka pa rin na may hawak-hawak ang medalyon? Na supposed to be dapat, dahil devil ka, or demonyo ka, or kung ano ka, dapat wala ka nang pakialam. Baka nga binato mo pa yun Or sinasakal mo na si AlphaGo 01 nun Di ba? Yun lang naman. Kung totoo yan, bahala kayo, maniwala kayo. Happy birthday, duwende daw. Ano ba ang handa sa mga duwende? Pansit, spaghetti at iba pa. Parang inchik. Sa totoo lang, scripted talaga dahil kung totoo ang mga kababalagan sa mga lugar na mayroong totoong may kababalagan, di nyo talaga malalapitan yan. Di nyo kayang lapitan. Demonyo po yan.
Dito sa mundo, mga vlog ganyan ay scripted lang. Wala na bang basher? Ang tanong lang, yung spirit ball, bakit umiilaw? Totoo ba yung ginagamit nila spirit ball? Ang spirit ball na tinatawag ay cat ball po yun. Ang original purpose ng spirit ball, laruan ng mga pusa. Kasi pagka ginalaw mo yung bola na yun, gumugulong yun eh. At iilaw yun pagka gumalaw. 'Di ba? Ginagamit lang ng pang-test yun sa multo, sa poltergeist. Kasi iilaw yun pag nagalaw. Na yugyug ng multo. Hindi dinesign yun para sa multo. Parang yung EMF meter, hindi naman dinesign yun para sa multo rin eh. Pero pinaniniwalaan kasi na ang multo ay gawa sa energy. Parang glutathione, di ba? Ang glutathione hindi naman talaga ginawa yan para pampaputi eh. Ginawa ang glutathione para sa atay. Side effect lang yung pumuputi. Huwag nyo naman i-content si Sir Ed sa mga kagaguhan nyo. Si Sir Ed nga ang nagsabi na i-content siya eh. Marami pa namang ghost hunter na nag-vlog para maka-viewers. Si Bungo lang katapat nila. Gusto ko yung mga basher. Wala namang basher. Ayoko nung pabor sa akin eh. Nakita, di ko nga lang pinanood kasi nga busher ka ng sabihin na natin idol ko. Pero now, ewan tamo. Ito yung mga satisfying moment eh. Yung nakikita na ako dati na basher ako. Pero ngayon, nung napanood na nila, di ba? Nakakataba din naman ng puso. Salamat po, ma'am. Ang galing mo bang hanapan kita talaga ng totoo. Samantala, okay na sana ako doon sa isa. Yung dalawa matagal ko nang binura. Pero dahil dito natawa ako. At parang sabi. Ano ang sabi? At parang sabihin kong salamat sa patotoo nyo ni Sir Ed. Ito dapat kasuhan yung manloloko na yan. Puro fake at scripted ang vlog niya. Di nahiya, kapal ng mukha. Yung pagkaso kasi po, Sir, choice yun eh. Ang importante na-expose. Yung pumasok sa meron na po akong vlog noon, yung pumasok sa dimension ni Justin. Dami na nag-unfollow. Sabi nga ni Clavin Pasqua, ito yung yung sinaniban si Kuya Red ni Justin.
may isa pang nakitang error sa pinagagawa ng mga yan. Sabi ni Kuya Red sa ibang mga video niya, tinutulungan niya yung mga multo tsaka engkanto. Dyan, sinasabi ng engkanto, di naman nila kailangan. Oo nga, no? Bravo, bravo, men, bravo. Magaling, magaling, magaling. Di ba ganyan gumamit ng ganyan gumamit ng common sense. Ang sabi ni Kuya, tinutulungan daw nila ang mga multo at engkanto. Dito sa part na sinaniban siya ni Justin, hindi naman daw nila kailangan ng tulong. Galing, gagamitin ko to, sir. Credit sa'yo kay Sir Clavin Pasqua. Galing, galing, di ba? Matatalino talaga pagka ganyan tao. Yan ang alam mo, yan ang hirap sa page ko. Ay, sa channel ko. Kasi yung mga nanonood sa akin, mga matatalino talaga. Kahit ako minsan kinokorek ako. Di ba? Napapansin nila mali din yung sinasabi ko, kinokorek ako. Ganyan kahirap pagka ang mga nanonood sa'yo, mga matatalino. Kasi pagka mga bobo yung mga nanonood sa akin, kung ano lang yung sasabihin ko, aayunan lang ng aayunan, katulad nitong mga to. Kaya nga dumami ang subscribers niyan eh. Kung ano yung sabihin nila, yun ang paniniwalaan. Pero pagka sinasabi ko sa inyo, mahirap pagka ang mga viewers nyo matatalino. Ilang beses akong kinokorek na mga yan. Yung, alimbawa, mali ang pronunciation ko, mali yung pagkaka-explain ko. At tanggap ko yun, hindi naman ako 100% na tama lagi eh. Kaya tulungan nyo rin ako pag nagkakamali ako. At siguraduhin nyo talaga, nagkamali ako, hindi yung basta makapuntos lang. Di ba? At pagka halimbawa, at confident ako doon sa sinabi ko, ito kapag mali ako, at kinorek nyo ako, ay oo, sorry. Tama pala si sir. Sasabihin ko yon. Pero kapag ipipilit yung mali ako at alam kong tama ako, para magkaintindihan tayo, harap tayo ng live. Kasi bakit live? Hindi, ang katulad naman, pagka kita, sisikat ka lang. Kung di ba naman bobo, sasabihin ako, sisikat daw ako, pagka nagharap kami ng live. Sino ba siyang animal siya? Artista ba siya? Hindi, kahit na sabihin para sa benefits ng mga nanonood. Di ba? Baka malay mo, matigas lang talaga ang ulo ko, pinipilit ko lang gusto ako yung mali. Kasi pagka comments kasi tayo nag-uusap, ang ayoko kasi, pagka unang-una, hintayan pa tayo kung kailan ka magre-reply. Pangalawa, pag may tanong ako, iniiwasan kasi minsan, hindi sinasagot. Pag live tayo, pwede ko igiit yung tanong ko, ulit-ulitin ko sa'yo, kailangan masagot mo yon. Diba? Kung hindi mo masasagot yun, talo ka. Kaya gusto ko talaga ng live para walang kawala. Kasi pag sa comment section ka may ka-discussion, alam mo yun, parang nakikipaghabulan ka sa daga. Yung halimbawa may tatanungin ka, ganito may sisilipin sa yung isang bagay. Bakit mo sinisita na fake ang video niya? Alam na namin yun, para lang kami nanonood ng pelikula. Tapos tatanungin ko siya pabalik. Bakit? Yung mga idol mo ba? Umaamin ba na parang pelikula lang ang ginagawa nila? Hindi niya masasagot, lulundag na naman sa ibang topic kahit hindi niya sinasagot yung tanong ko. Bakit bakit pinakikialaman mo? Uulitin na naman niya yung sasabihin niya, bakit pinakikialam mo? Hayaan mo sila. Mabuti hindi sila nang aapak ng tao. Tapos, hindi ba pang-aapak ng tao pag niluloko mo? Yung mga nanonood? At nagkakapera ka? Mapapaisip naman, lulundag na naman sa ibang topic, di ba? Ayoko nang ganun. Yung para ako nakikipag-away sa tipaklong. Di ba? Nakakabwisit yun, men eh. Yung alam mo yung nakahawakan mo na tapos kumakawala pa. Kaya sinasabi ko sa inyo, kung maghaharap kasi tayo, dun malalaman yung totoo. Hindi nangangahulugan na dudurugin ko kayo or aanuhin ko kayo. Di ba? Pwedeng ako yung madurog nyo dahil kayo yung tama eh. Kasi ang pagtama kayo, anong gagawin ko kung mali talaga ako? Di mali ako, di ba? Magpa-public apology ako. Sorry po, mali po pala yung nasabi ko. Tama pala si sir or si ma'am na nagalit sa akin. Kasi sa comment section, sa comment section kasi, prone ang misunderstanding doon. Pwede kasing halimbawa, may sabihin ka doon na nagbibiro ka lang, di ba, makukuha mo naman sa tono yun pag nagbibiro ka. Hindi mo kasi napapansin sa comment section kung galit yung kausap mo or tumatawa.
'Di ba? Kaya mas maganda yung ano, yung sa live. Kahit huwag nyo na ipakita yung mukha nyo. Boses lang okay na. Hindi naman ako maarte na kailangan ipakita ang mukha. Kailangan ano, 'di ba, men? Yun ang ano yun ang isipin natin. Ano pa bang mga ano dito? Actually, lahat ng sinasagot ko dito paulit-ulit na lang eh. Ito, sabing ganon, mas masarap pang kaibiganin si Ed Kalawag kaysa kay Bungo. Kasi masyado siyang mayabang at pati ba naman ang buhay ng mga ghost hunter ay pinakikialaman. Bakit ko pakikialaman ang buhay niyan? Hindi ba video lang ang pinakikialaman ko dyan? Hindi naman buhay nila. Kung ano yung gusto nilang bilhing motor, pinakikialaman ko ba? Kung anong gusto nilang ulamin. Hindi eh, yung video lang eh. Butthurt lang kasi talaga to. Oo, sabihin na natin na may peking ghost hunter at may tunay na ghost hunter. Pero wala ka din karapatan na i-bash. No! Sa akin kasi personally, when you say bash, yung parang ano eh, walang, anong tawag dito? Walang sense yung sinasabi. Let's say, halimbawa kay Kuya Red. Ang sasabihin ko kay Kuya Red, Kuya Red, ano ba yan? Pango ang ilong mo. Kuya Red, ano ba yan? Maitim ka. Kuya Red, ano ba yan? Wala kang ngipin. Yung, alam mo yung wala namang ano, para sa akin lang ganun yung, ano, ganun yung meaning ng pambabash sa akin. Alam ba, may sumasabi, pangit mong sumayaw, pangit mong ganyan. Yung walang ano, walang sense. Pero ang ginagawa ko kasi criticism eh. Sinasabi nilang totoo yung video nila, sasabihin ko hindi totoo. Kapag ipipilit nilang totoo, di nanluloko sila. Tama? Huwag mo sasabihin na wala akong karapatang, siguro meaning nito i-criticize. May rights ako, alam mo kung bakit? Nilagay nila sa public yung ano eh, yung video nila eh. Kahit sinong tao pwede mag-comment sa video nila. Actually, itong video ko, nilagay ko sa public to, kahit ikaw nga nakakapag-comment ka sa akin ng ganyan eh. Binawalan ba kita? Sinasagot ko nga yung mga comments nyo eh. Ay, ang idol nyo. Wag lang syempre yung comment na personal sa akin, yung halimbawa, oy, Bungo, balita ko nagnakaw ka daw ng ano, ng mangga sa kapitbahay nyo. I mean, wala nang kinalaman yun do sa ano ko eh, do sa buhay ko dito sa social media eh, di ba? Yung mga ganung bagay. Ang ikikriticize nyo sa akin, yung nasa katulad dito, ang kinikriticize mo sa akin, yung the way ako mag-vlog, di ba? Kaya nga sinasagot ko ngayon. Huwag mo sasabihin na wala akong karapatan. Nasa saligang batas natin ng freedom of expression. Di ba? Huwag mong sasabihin na yan nga ang pinaglaban ng mga bayani natin eh. Tapos ikaw, ano, sasabihin wala akong karapatan, sino ka? Tapos ikaw meron ka sa akin, ako wala. Sa ibang, ano, come on. Diba? Ang mga ghost hunter, Bungo, kasi wala naman sa sitwasyon nila at sana lahat ng sinasabi mo ay mapunta sa'yo. Okay, ikaw nga nag-wishful ka na may mangyari sa akin eh. Di ba? Anong pinagbasihan mo na sana lahat ay mapunta sa akin ang sinasabi ko? May mali ba akong ginawa? Yang ang sinasabi mali, yung wala akong karapatan? Paano naging wala akong karapatan? Magbasa ka sa batas na bawal magkomentaryo ang isang tao. Kung naman, masyado ka naman tanga-tanga. Sasabihin niya, wala ako sa siguro. Ano ba yung sitwasyon nila? Dahil mahihirap sila. Yan ang madalas eh. Mahihirap lang yan. Gusto lang kumita. Nakikita mo ba yung sahod niyan sa YouTube kung magkano? Tingnan nga natin, men. Wala daw ako sa posisyon nila eh. O, tingnan natin yung ano, sa Social Blade, ano. Bulgara na tayo ng ano, ng potential na sisweldohin. Sino-sino yung mga sinasabi ko na binabash ko doon? Si Donsky, tingnan natin ang sweldo ni Donsky isang buwan. Kasi yan ang madalas na pinapalabas eh. Wala ka sa posisyon nila.
sila ay kumikita lamang. Donski Gash TV. Tingnan natin nga ang ano nito. Oh. Donski Gash TV. Magkano ba ang sweldo niyan? Potential na pwede niya swelduhin sa isang buwan. Bagal naman ito. Nag-add pa. Pwede siyang magsweldo ng maximum ng $2,600. Magkano yung $2,600? $2,600 USD to just imagine isang buwan. Oh. Tapos sasabihin mo, wala ako sa, 144,000 isang buwan. Sweldo sa YouTube ni Donski. Si Kuya Red naman. O, tingnan natin si Kuya Red. Wala ako sa posisyon nila, di ba? O, tingnan natin ang sweldo ni Kuya Red. O, 2.4K, maximum monthly. 2,400. Mas mura lang pala si Kuya Red kaysa kay Donski. Oh, 130. Bungo TV, tingnan natin. Bungo TV. Para akala nyo kasi Bungo TV. $376. Oh, tama ha, si Kuya Red 133,000. Ako 376 maximum ko. Sa isang buwan. Maximum o 20,000. O sino sa amin ang Sino sa amin ang dyan? O si Bimbi rin, si Bims Ghost TV. O yan ang ko ha. Yan ang potential na pwede kong kitain sa isang buwan. O si Bimbi, ilan ba ang ni Bimbi? Pwedeng kitain sa isang buwan. Beams Ghost TV. Oh, tingnan natin Ang sinasabi, alam mo, ang sinasabi ni Beams Ghost TV sa mga hinihingan niya ng pera, 8,000 lang daw ang kinikita niya sa isang buwan sa YouTube. Dito $6,900. $6,900. O, tingnan natin magkano yan sa isang buwan. 382,000. Beams Ghost TV yan Tapos sasabihin ang kinikita niya lang daw sa isang buwan 8,000 pesos. Come on. Ako nga na maliit na channel lang ganyan tapos di ba? Kaya naman masyado naman kayong wala naman sa sitwasyon nila. Akala mo, let's say halimbawa ang kinakatwiran mo ba naghihirap ba sila doon sa ginagawa nilang video? At ako ay paupo-upo lamang? Yun ba ibig mo sabihin? Ako ay paupo-upo lamang, sila naghihirap doon sa video nila. Kahit ba naghihirap sila, so kahit na panluloko yung ginagawa, basta naghihirap sila, wag na dapat pakialaman. Kung ikaw nga, pinakikialaman mo ko Wala naman ako niloloko. Di ba? Wala na ba iba? Ang ingay mo, parang bunganga babae ka para may i-upload ka lang. Hayaan mo sila sa kanilang ginagawa. Bakit galit na galit ka, kuya? Nagko-comment ka lang naman at ikaw ba ang pinatutungkulan ni Kuya Red na sinabi niyang gamitin ng common sense? Sabi kong ganon,
Ako lang naman na nagre-react dyan eh. Sino pa bang patutungkulan niya? Multo? Ay, ikaw nga, galit na galit din sa akin. Hindi naman ikaw ang pinatutungkulan ko rin sa vlog ko eh. Kaya nga, pakialamero nga siya. Kaya sanay na siya dyan. At siguro, kaya niya ginagawa yan, manang-mana siya sa magulang niya, mahilig. Oh, kita mo? Ito mga to, dinamay pa yung mga magulang ko. 'Di ba? Tapos kayo, magpaawa dyan sa mga ghost hunter na yan. Tapos, wag kong mumurahin. Eh, ano, dinadamay yung magulang ko. Kaya nga, pero wala kang karapatan kasi nag-ghost hunting lang naman sila. At ang laki ng galit mo. Akala mo naman, naranasan mo na. Sabi ko, kailangan bang naranasan? Yung pinakita ko bang evidence kanina, kailangan bang maranasan ko yun para sabihin kong peke? Ay, mga tao talaga. Wala na siguro to, ano? So, yan lang muna yung video ko ngayon. Masama ang pakiramdam ko ngayon, mga men. I'm so sorry ko isang video lang, ha. Maraming salamat po. Bye-bye.